Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta. Palapakan nga po natin ang Panginoon. And truly, every Wednesday po is our recharge day, di ba po? Kasi sa kalagitnaan po ng buong week ay napapagod din tayo. Pero buti na lamang nagpapakarga tayo ng salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Amen po ba? Amen. So, bago po tayo magsimula, let me give you some few reminders na tayo po ay mag-silent muna po ng ating mga phone. Okay lang po ba sa inyo yan? Yan. Kung hindi naman po masyadong importante at wala naman kayong inaabangan na mahalagang tawag, ay paki-silent po natin saglit as a sign of respect and avoid distraction as well. And next po, please take down notes sapagkat naniniwala tayo na ang church ay school. Amen ba mga kapatid? Di ba pa nag-school po tayo, ang tinuturo sa atin talaga ay disiplina. Tama ba mga kapatid? Kasi naman, nung dating nag-church tayo, nung dating faith natin, hindi naman tayo nagsusulat, hindi naman tayo masyadong nagpa-participate. Pero dito po sa ating church, we call it a school kasi gusto natin na matuto ang bawat isa. Kaya sabihin sa katabi, magsulat po tayo. Yeah, please take down notes. Next po, invest and invite. Yan, hindi po kami magsasawa at mapapagod na magpaalala sa inyo. Sinong may dala ngayon? Oh, yan. Salamat po sa mga nagdala at nag-iisip pa lang na magdadala siya next Wednesday or next Sunday. And we call it invest and invite. Totally, inimbita mo na rin lang, invest mo na yung buhay mo sa Kanya, ilibre mo na para makarating talaga dito. Amen ba kapatid? Kung napangakuan mo naman na, sige, pagkatapos ng charge ay ililibre kita, ito pa rin mo naman po yun. Ganyan, amen? Amen. Next po, we have our two online worship service every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday, 8 in the morning. So don't forget to like, share, and subscribe para po sa mga mahal natin sa buhay na nasa malayong lugar o nasa bahay o kaya naman po hindi maka-attend dahil po may mga importante o mga sakit karamdaman na dinaramdam. So as a sign of our support na rin po, no, para po sa ating multimedia team and technical ministry. Ayan, palapakan naman po natin sila. Maaga pa po silang dumarating dito just to set up. Kaya salamat po sa kanilang mga buhay. Alright, so let's begin. Are you ready to learn the Word of God? Amen. So sabay-sabay na po tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Alam naman natin yon. Pag sinasabi natin, we are Macarius, you are declaring that you are super blessed and happier than happy in Christ Jesus. Amen? Amen. So let's begin. Our series is still under the lesson every Wednesday, the most powerful and effective prayer God cannot refuse to answer. Part 13 na po tayo, no? Napakalayo na natin. Kasi po, dapat nga 3 upuan lang to eh. Pero hinihimay-himay natin para sa pakinabang ng lahat. Amen ba? Kaya part 13 po ang inabot. Presenting your reasons and winning your case before God. Isaiah 1 verse 18, ito pang sabi, "Come now," sabi ng Diyos, "halikayo. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." No? So nagpapaanyaya ang Diyos at ano po ang Hebrew word ng salitang let us reason together? Letter Y? Yakak. Sabihin nga natin, yakak. Yan. It means to argue and decide together. So dalawa po kayo na magdidesisyon dyan. Sapagkat gustong-gusto ng Diyos na tayo po'y makipag-ayos sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Ayaw ng Diyos na mawala tayo. Ayaw ng Diyos na mawalay tayo sa Kanya. Kaya ang sabi po niya, tara na, anak, halika, mag-usap tayo. Come now, let us reason together. And meron pong sabi ang isang quote, next. Communication is what? The lifeblood of any relationship. Do you believe this? Amen. Dapat nag-uusap, may komunikasyon or yakap. Sapagkat kung wala pong pag-uusap ay wala pong maaayos na gusot. And ano man pong misunderstanding, basta po merong pag-uusap na mangyayari, makikita po natin na ito po yung magkakaroon ng kaayusan. Amen po mga kapatid? And hindi naman pwedeng pakiramdaman lang. Kailangan talaga ay nag-uusap talaga para po
hindi po mamatay ang isang relasyon. Para din po yan sa family natin, sa mga anak natin o sa asawa. Pag hindi na nag-uusap-usap, then mawawala po ang tunay na relationship. So ang 1 million question ay, kailangan ba nakipag-usap tayo sa Diyos? Amen. Dapat nagpe-pray tayo. Bakit? Para masabi natin ang damdamin natin sa ating Diyos na buhay at muling ma-renew ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So don't forget to pray. Ito po yung ating pinaka-thesis for the lesson, the most powerful and effective prayer. So our proposition is this: every Christian can present their reasons and win their case before God. And this is a good news. Bakit? Kasi pwede ka ng mga tuwiran sa Diyos. Tama ba, mga kapatid? At kung mangangatwiran ka sa Diyos at maganda ang iyong pangangatwiran, meron pong garantiya na ang Diyos makikinig sa iyong panalangin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. And review po tayo. There are 7 ways to present our case or prayers with God. And let's look at this once again. Upo ng maayos. Reasonable arguments to win your case before God. Number 1, everybody, build your reasons based on God's word. Number 2, build your reasons based on the integrity of God's name. Number 3, build your reasons based on God's character. Number 4, build your reasons based on the fact that you are God's children. And number 5, build your reasons based on the guarantee of God's promises. So God's word, God's name, God's character, you are God's children, and God's promises. Tandaan nyo po yon. Pag itong ginamit ninyo, malaki ang tsansa na kayo po ay papakinggan ng Panginoon. Can you hear amen? And number 6, dito po tayo nahinto, build your reasons based on the guarantee of, number 6, build your reasons based on God's better covenant. Yan. So, ito pong number 6 ay related po sa number 5 sapagkat ang garantiya ng pangako ng Diyos ay na kay Kristo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So, wait, there's more. Kasi yung number 5, masaya na tayo kasi nangako ang Diyos at ibibigay niya ang kanyang mga pinangako. Pero meron pa po palang tinatawag na number 6, the better covenant. Sabi nga natin, better covenant. Yan. At ito po yung mga magagandang pangako na natupad kay Kristo. 2 Corinthians 1 verse 20. Sa NLT po, sa 2nd edition, for all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. Nagsusumigaw na yes. And through Christ, our amen. Anong ibig sabihin nun? Which means yes, ascends to God for His glory. So napakalino ng verse na to lahat, all of God's promises has been fulfilled in Christ. Kaya pag si Kristo ay nasa iyo, lahat ng pangako ng Diyos kaya niyang ibigay sa iyo. Can you hear amen? Amen. Sabi po sa atin pong pinag-aaralan, mga kapatid, may mas igaganda pa pala ang mga pangako ng Diyos nang dumating si Kristo. Can you hear amen? And we call that better covenant based on better promises. Sabihin sa katabi, may mas igaganda pa. Yan, no? So, kumbaga dati, binigyan ka ng bisikleta, may igaganda pa bang bisikleta? Motorsiklo. Amen ba? May igaganda pa bang motorsiklo? Ducati. Sports motorbike, no? O kung may mas igaganda pa, ano yon? 4-wheel naman. Pwedeng Ford Ranger, pwedeng Montero, etc., etc., At ito po ang pangako ng Diyos sa lahat ng naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala sa better covenant based on better promises. Ang tanong ay, naniniwala ka ba? Amen. Hebrews chapter 8 verse 6. Look at this. But our high priest, sino po yan? Jesus, high priest of the new or better covenant, had been given a ministry that is far superior to the ministry of those who serve under old law. So yung ministry ni Jesus, far superior. Ibig sabihin, mas mataas kaysa po sa mga taong pari. For He is the one who guarantees for us a what?
better covenant with God based on better promises. Word for word po yan sa NLT. Binigyan ka ng mas magandang kasunduan base sa mga magagandang pangako ng Diyos. May mga pangako ng Diyos na ba kayo na pinangahawakan? Yung ikaw ay magaling na. Amen? May gaganda pa yun eh. Magaling ka na, pinapayaman ka pa ng Diyos. Pumalakpak nga pong naniniwala. No? Kasi yung iba eh, pinagaling na, pero ganun pa rin ang buhay. So, nagkikita nila na ang Diyos ay hindi kumikilos sa kanila. So, sabi nga natin, covenant. Yan. In Hebrew word, or in Greek word, covenant means diatheke. So ang ibig sabihin po nito ay a testament, properly an arrangement or disposition. Pag sinabi pong disposition, ito po yung kalalagayan mo sa mundong ito kung saan meron kang bagay na gustong ipamahagi pag ikaw ay namatay na. That is specifically a contract. Sabihin nga natin contract. Yan, kontrata, specifically a divisory will. So, ito po yung mga tagapagmana. Ayon po sa batas, kapag ka nais mong i-transfer o i-divide ang iyong property, dapat gumawa ka rin ng isang covenant. So, divisory will means divided property, hatian ng mana. Sino po sa inyo may mamanahin? Taas ang kamay. Yan. So, kung wala kang mamanahin, buti na lamang po, may mabuting balita at may mabuting covenant ang Diyos. Ikaw at ako ay magiging tagapagmana ng Diyos kay Kristo sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, kung ikaw ay naniniwala, mapapasa iyo ang lahat ng pangako ng Diyos na buhay. Kayo po ba ay naniniwala na kayo magiging tagapagmana ng Diyos? Amen. Yun ang sabi ng Romans 8:17. Kayo na lang po ang magbasa. So, kung gusto mo talaga na maging tagapagmana ka, all you have to do is have, next po, faith. Sabi nga natin, faith. Or pananampalataya. Bakit? Ano po ba ang faith? It is all about believing. You don't know how it will happen, but you know it will. No? Pag naniniwala ka, hindi mo alam paano ba mangyayari. Paano ba ako magiging milyonaryo? Paano ba aasenso ang buhay namin? Paano ba ako makakatapos? Paano ba gaganda ang buhay ko? Hindi ko alam. Pero isa lang ang alam ko. Mangyayari iyon kasi naniniwala ako. Can you hear amen? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. So yun po ang tinatawag na faith. All you have to do is have faith in Jesus, never stop trusting God, and never stop believing. Can you hear amen? Sino sa inyong pagod ng maniwala? 8 years na ako umatin sa church na yan. Wala pa rin nangyayari sa aking mga prayer. No? Bakit? Kasi nag-give up ka na maniwala. Tama ba mga kapatid? Kasi kung naniniwala ka, alam mo na ibibigay ito sa'yo ng Diyos sa tamang panahon. Can you hear amen? Amen. Look at this. Hebrews 11 verse 6. And without faith, it is what? Impossible to please God. Pag wala kang pananampalataya, hindi mo mapapasaya ang Diyos. Hindi ka mapapansin ng Diyos. Can I hear amen? Because anyone who comes to Him must what? Believe that He exists. Maniwala ka na may Diyos and that He rewards those who earnestly seek Him. Ang tanong ay talaga bang narito ka ngayong araw na to para hanapin ang Diyos? O hanapin yung kung sino mang taong hinahanap mo ngayon? Andiyan po ba yung kapatid? Sapagkat kung si Lord talagang hinahanap mo, ngayong araw na ito, may reward ka. Pumalapang nga po ang lahat ng may reward ngayong araw na ito. Kasi naniniwala ka, Lord, mamaya magpe-pray kami, yung pagpe-pray ko ay matatanggap ko na. Can you hear amen? And God will reward you according to what you have believed. Can you hear amen? Amen po ba? Hindi mo pwedeng iangkas yan sa nanay mo, sa tatay mo, o sa paniniwala ng kapatid mo. Ikaw dapat ang maniwala at ang Diyos ay kikilos din sa iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Bakit? Next. Always believe in God because there are questions that even Google cannot answer. Amen mga kapatid? Maraming mga tanong na kahit si Google hindi niya kayang sagutin. Tama ba mga kapatid? Ano po yung mga tanong na yon? So, ang mga tanong ay gaya ng, sino ang mapapangasawa ko? No? Masasagot ba ni Google yan? Hindi. Makakapag-boyfriend pa ba ako? No? Makakatuluyan
ko ba siya? Yayaman pa ba ako? O kaya naman ay, kanino ako hihiram ng 1 million? No? Kaya bang sagutin ni Google yan? Hindi. Kahit mga Bombay nga ata, hindi kaya. Tama mga kapatid? So all you have to do is trust in God. Amen po mga kapatid? Instead, here's the Bible want to say. Mark chapter 9 verse 23. If you can, said Jesus, everything is possible for him who believe. Lahat daw ng bagay mapangyayari. Kanino? Sa mga naniniwala. Everything is possible for him who believes. Amen po mga kapatid? Amen. Sabi pa po ng Luke, yan, next question po pala. How do you spell faith? Paano po ba natin ini-spell ang faith? F-A-I-T-H. Tama po ba? Pero pag si Jesus ang tinanong, ang spell po niya ng faith ay ito. B-E-L-I-E-V-E. Amen po ba mga kapatid? So, kaya ako pina-spell sa inyo to, hindi para insultuhin ang inyong karunungan, sapagkat alam ko naman na alam niyo yung spelling. Pero, I want you to see the very important part of the word believe. And that is one in the middle. Ano po yung nasa gitna ng spelling na believe? Letter I. So, ibig sabihin po nito, I means you, ikaw. Amen po mga kapatid? Ikaw dapat ang maniwala, ikaw dapat ang manampalataya, at kung naniniwala ka, ipagkakalob ito ng Diyos sa iyo. Shout amen. Palapakan nga natin ng Diyos sa buhay. Luke 18 verse 27, Jesus replied, what is impossible with man? No? Ang dami po mga imposibleng bagay na yan. Is what? Possible with God. Also in Matthew chapter 19 verse 26, all things are possible with God. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? No? Sabi ng iba, mahirap paniwalaan, pastore, na lahat ay posible. Pero ang mahalaga lang, naniniwala ka. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Mas maganda na meron kang pinaniniwalaan. So ang tanong ay ito, do you got faith? Ikaw ba'y may pananampalataya? Amen po ba? Amen. Kung meron kang pananampalataya, lalo sa Diyos, gamitin mo ito. Sabihin sa katabi, gamitin mo ito. Yan. Wag lang yung, Lord, naniniwala ako Tapos sabi ng Diyos, sige, ibibigay ko na bukas. Sabi, talaga ba Lord? So, ibibigay na nga sa iyo, pero ayaw mo pa rin maniwala. So, all you have to do is trust in God. Make it work. Make your faith work and use it. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sabi dito, napakaiksi. We live by faith and not by sight. Sa NLT, ito naman, that is why we live by what? Believing and not by seeing. Namumuhay kami sa paniniwala. Lord, alam ko na ang taon na ito ay pagpapala sa aking buhay. Naniniwala ako. Kung ano man ang nakikita ko, bahala kayo dyan. Pero ang mahalaga, yung pinaniniwalaan ko. Can you hear amen? Sa King James naman, tinan nyo po, sabi dyan, for we walk by faith and not by sight. Amen po ba? Lalakaran mo ang iyong pananampalataya. Pag sinabi mo na ang pamilya ko'y aangat ngayong taon na ito, lakaran mo yun. Can you hear amen? Walang patumpik-tumpik. Pag sinabi ng Diyos, pumunta ka sa church, di pumunta ka. Kasi yun nga ang iyong gustong mangyari at yun ang gusto mong hilingin sa Panginoon. At ito'y mapangyayari kung lalakaran mo ang iyong pananampalataya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you with me mga kapatid? So, na-discuss ko na po yan lahat. Pakibalikan na lamang po sa ating FB page as well as sa ating YouTube channel, The Master Teacher BS. So let's move on. Iniwan po natin ang tanong na ito nung nakaraan. Next po, pakibasa natin. If God gives good blessings and health to the Israelites under the Old Testament, then, look at the question, what makes the New Testament or the New Covenant better? No? Ano ngayon ang mas maganda sa bagong tipan? Ano ngayon ang mas maganda sa bagong kasunduan na binigay ng Diyos? Ano po ang sagot natin? Hebrews chapter 8 verse 6. Look at this. But our high priest, sino po yung high priest natin? Ano nasa baba? Jesus, high priest of a better covenant, has been given a ministry that is far superior to the ministry of those who serve under
old laws. Yung mga tao po yan tinutukoy. For He is the one who guarantee for us, look at this, a better covenant with God based on better promises. No? So take note po wala tayong direktang connection kay Adan sa Adamic covenant, wala po. Sa Noahic covenant, wala rin po. Sa Abrahamic covenant, wala rin po tayong connection doon. Pero may direkta tayong connection. Kanino? Very good. Palapakan naman natin si Kuya Bong. Kay Jesus. Can you hear amen? And that comprises not the old covenant, but it is for the new covenant. Can you hear amen? Kaya sabi diyan, better covenant with God based on better promises. Can I hear amen, mga kapatid? Amen. So, are you convinced na tayo po'y nasa bagong tipan na? Nasa bagong kasunduan na? Amen. Hallelujah. At dahil kay Kristo, lahat ng ating mga panalangin ay pinapakinggan ng Diyos. So, again, next, better covenant and better promises. Yan po ang ating pong pinangako sa mga naniniwala sa lahat ng anak ng Diyos. Can you hear amen? So sabi nga natin, better. Yan. Pag sinabing better, it compares with something. Tama ba? Something like something old or something that is not so good or something in the past. Tama ba mga kapatid? Parang sa Tagalog ay, eto mas maganda. O pag sinabi mong mas maganda, kinukumpara mo siya sa nakaraan o sa dati. Tama ba mga kapatid? Amen. So, we say it is better. Bakit nga po ba better? Look at this. In the new covenant, bakit better covenant ito? Because it is based on better promises. Sabihin mo nga, better promises. Mas magaganda ang mga pangako. Bakit? Natupad na ang mga pangako. Kanino? Kay Kristo, aangkinin mo na lang. Tama ba mga kapatid? So it is better promises at mas maganda kumpara sa luma. What else? Ang high priest natin is in heaven, interceding for us, and He is none other than Jesus. Pag sinabing high priest in the Bible, siya po yung tagapanalangin. Saan? Sa mga tao, sa kanilang mga kasalanan. Can you hear amen? At ngayon, yung ating punong pari, our high priest, ay wala sa lupa, kundi nasaan? Nasa langit. Ito pa walang iba kundi si Kristo. Kaya pag nag-pray ka, Lord, ibagsak mo na ang 1,000,000 in Jesus' name. Nandun ka agad siya sa tabi ng Ama. Are you with me, mga kapatid? Amen. Because our high priest is in heaven. What else? We use blood of human. Kaninong dugo? Jesus' blood, not of animals. No, dito mas mabisa. Kung noon ipinahid lang sa hamba ng mga pinto ng mga Israelita ang dugo ng tupa at sila nilampasan ng kamatayan, how much more ang dugo ni Kristo na nakadantay na sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi ka nadadapo ng kamatayan, ng kamalasan, ng sakit at ng karamdaman sapagkat ikaw ay covered na ng dugo ni Kristo. Shout amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Are you with me, mga kapatid? So it is a better covenant. Amen po ba? Amen. So question is this. Do we have a better blessing in the new covenant? No? Pastor, meron ba kayong mapapala diyan sa new covenant na iyong tinutukoy? Do we have a better blessing in the new covenant? Anong sagot natin? Certainly, surely, positively, definitely, yes. Amen po mga kapatid? Yes, merong pakinabang. May mas magandang pagpapala ang binibigay ng bagong kasunduan. And I hope and pray na na-establish na natin that we are already in better covenant dahil dumating na si Kristo. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Can I hear amen? Amen. So let us now study the 4 reasons why we have a better covenant or better promises. So handa na po ba kayo mag-aral? Yan, pakisulat po natin or take a picture. Number 1, bakit po? Because it is freely given blessing. Pag sinabing freely given, libre. Sinong gusto ng libre? Ayaw nyo?
Mamimigay pa naman sana kami mamaya ng libreng ref. No? Diyan mo kayo mga kapatid? Ng libreng sasakyan. Kaso hindi kayo nagtaas ng kamay, next year na lang. Andiyan po ba yung mga kapatid? It is freely given. Walang bayad. Kuha ka lang ng kuha hanggang sa magsawa ka. Ikaw ang aayaw. Libre. Can you hear amen? Amen po ba? Basahin natin. Ephesians chapter 1 verse 3. Praise the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Through Christ, God has blessed us with every spiritual blessing that heaven has to offer. Look at that. Ang ini-offer ng langit ay mga spiritual na pagpapala. And we are blessed with every spiritual blessing. No? Spiritual na pagpapala ang ibinigay sa atin dahil kay Kristo. And take note of this. Sino po sa inyo gusto ng spiritual na pagpapala? Palapakan nga po natin ang Diyos. Amen. Take note of this. Next. Blessing comes in different forms, shapes, and sizes. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo rito? Ang pagpapala ay dumarating sa iba't ibang uri, no? Iba't ibang hugis, at iba't ibang sizes, no? O laki. Tama ba mga kapatid? Amen. Pwedeng ito ay material in forms or spiritual. Kaya kanina tinanong ko sino sa inyo ang gusto ng spiritual na pagpapala or blessing? Gusto niyo po ba yan? Amen po mga kapatid? Amen. Why? Sapagat ang tao pong depressed, no? May kilala ba kayong nade-depress? Hindi niya pipiliin ang pera kesa sa peace of mind. And God give us peace. Can you hear amen? Amen po ba? Hindi yan magkanda tulog, laging dilat ang mata, natatakot sa kung ano-ano, no? So, ibig sabihin po nito, nade-depress po siya. At yung iba po ay naluloka na, kakaisip. Ang iba naman in verse is nagpapakamatay. Kinikitil ang kanilang buhay. Now, anong pipiliin ng tao na yon? Di ba? Ang pipiliin niya, of course, hindi pera, hindi ari-arian, no? Hindi anumang bagay, ang pipiliin niya ay kapayapaan ng isip. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Sige, palapakan natin ng Diyos. Yun ang spiritual blessing. What else? Ang taong uhaw sa pagmamahal, hindi niya pipiliin ang pera kesa sa pag-ibig. Amen po mga kapatid? Pera lang yan Di ba? Doon tayo sa totoong nagmamahal sa atin. Ito'y walang iba kundi ang Diyos. God is love. Can you hear amen? Amen. Ang tao pong malapit ng mamatay, hindi niya pipiliin ang pera kumpara sa kaligtasan. And Jesus saves. Can you hear amen? Pero mo, mamamatay ka na, sasabihin, nasaan ang titulo ko? Nasaan yung mga sasakyan ko? Mali. Habang naghihingalo ka, ang dapat na piliin mo ay, Diyos ko, ipinagkakatugubiling ko ang aking spirito sa iyo. Can you hear amen? Amen. Kaya nga po, lagi ko sinasabi sa inyo kaya ka naman nagtatrabaho ay para humaba ang iyong buhay. Tumagal ang iyong buhay. Tama ba mga kapatid? Pero kung naglilingkod ka na kay Kristo, bibigyan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid? Kaya kahit ano man na mangyari sa iyo, no? Wala ka man trabaho sa mundong ito, sigurado ka na ikaw ay mabubuhay dahil kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Are you with me po mga kapatid? Amen. Gaano man karami ang iyong kasalanan, pinagpala pa rin tayo ng Diyos. Can you hear amen? Dahil ang Diyos po hindi siya nakatingin sa mga kasalanan natin. Nakatingin siya saan? Sa dugo ni Kristo na tumubos sa atin. At ang tawag natin doon ay ito. Next, imputed righteousness. Sabi nga natin, imputed righteousness. So, anong ibig sabihin po nito? Tingnan niyo po yung nasa ating screen. Our sins, yung ating mga kasalanan ay na-credit, no? Kanino? Kay Kristo. Imbis na ikaw ang magbayad, si Kristo ang nagbayad. And ano nangyari? Yung righteousness, yung katuwiran naman ni Kristo was credited to the believer. Sinong lugi? Ikaw o si Kristo? Si Lord. Di ba? Binigay mo kasalanan, ang ibinigay niya ay katuwiran. Hello? Imputed righteousness. Kaya nga po, ang Diyos po, pag tumitingin sa atin, hindi na niya nakikita ang ating dating pagkatao. Ang nakikita na lang niya
ay ang katuwiran ni Kristo na nasa atin sapagkat tayo itinago sa likod ni Kristo. Amen po mga kapatid? Kaya wala pong magsasabi na hindi ako pwedeng mag-pray, hindi ako pwedeng lumapit sa Diyos. Hindi. Oo, ikaw hindi pwede, pero pag si Kristo ay nasa iyo, pwede ka nang maglingkod sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? God doesn't even look at our individual performance. Tama ba? Ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung nagawa mo. Kasi minsan papalya ka dyan. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung performance ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you hear amen? Sige, palapakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Minsan nahihiya tayo sa Diyos, pero pinagpapala pa rin tayo ng Diyos kahit di tayo nakakapagbigay. Tama mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat tayo po'y dumidepende sa ating Diyos na buhay. Pero ang Diyos hindi dumidepende sa ating merit or demerit. Bakit? Kasi ngayon nakakapagbigay ka, baka next week hindi na. Sa makalawa, nakapagbigay next week, hindi na. Hanggang sa hindi na, lalabas may utang ka pa sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya hindi nakadepende ang Diyos sa pagbibigay mo sa pagpapala. Pero alam natin na nasa pagbibigay ang pagpapala. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat pag nagbigay ka ng kaunti, ilan ang aanihin? Kaunti rin. At least meron. Di ba? Pero pag nagbigay ka ng marami, alam mo na babalik din ay marami. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kung sa tingin mo, ikaw ay poor, no? Tingin mo sa sarili mo, mahirap ka, pag tinignan ka ng Diyos kay Kristo, ikaw ay mayaman. Amen? Amen. Pwede palakpakan natin ng Diyos. Bakit? Sapagkat anak ka ng napakayaman na hari. Hindi lang siya hari, hari ng mga hari. Amen? So, itong mga spiritual blessing na to ay mga rason para ikaw ay magpatuloy na mabuhay at magpatuloy na ikaw ay ngumiti sa buhay. Amen? Pinapasaya tayo ng Diyos and we are Macarius. Amen? Romans 8 verse 32, look at this. Certainly not God, who did not even keep back His own Son, hindi niya pinagkait ang kanyang anak, but offered Him for us all. He gave us His Son. Sino po yan? Si Jesus. Will He not also freely gives us all things? No? Nagtatanong po si Pablo. Kung ibinigay na ng Diyos ang pinaka-importante, pinakamahalaga sa langit, hindi ba niya kayang ibigay ang kapirasong papel lang na ganito kakapal? 1 million? Andiyan po kayo mga kapatid. Sige, palakpakan natin ang Diyos. Kayang-kaya ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Ang mahalaga lamang po, tayo ay laging nagtitiwala sa Panginoon. Tama ba mga kapatid? Kung tayo nakabase sa ating performance, ang tawag ng Diyos doon ay arawan na pagpapala. At pag arawan na pagpapala, nauubos din yan. Tama mga kapatid? Buti na lang kay Kristo, lahatan na, pakyawan na. Kaya kapag may hiniling ka kay Kristo, hindi ka mauubusan sapagkat ito ay libre sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Sana po'y naniniwala kayo. Amen? Next, number 2. It is a guaranteed blessing. Sabihin nga natin, guaranteed blessing. Yan. Pag sinabing guaranteed, garantisado po yan. Sure na magkakaroon, sure na may darating. Tama ba mga kapatid? Mas maganda yon. Alam mong may inaasahan ka at ito ay darating. Mga kapatid, kapag kaisa natin si Kristo or we are in union with Christ, hindi mo kailangang limusin ang pagpapala sapagkat pinagpala ka na ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Una saan? Saan tayo pinagpala? Sa spirit, soul, or body? In our born again spirit. Ephesians 1:3, again, sa Good News Bible. Let us give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, for in our union with Christ, He has what? Blessed us in giving us every spiritual blessing in the heavenly world. So, sa pakikiisa natin kay Kristo, tingnan niyo po yung verse, garantisado na may pangako ang Diyos na matutupad sa iyo. Can you hear amen? Amen. 2 Corinthians 1:20, again, for all of God's promises had been what? Fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ, our amen, which means yes, ascends to God for His glory.
Kaya pag sinabi mong, pinagpala ka na ba? Amen. Resounding. It ascends to God in heaven. Naririnig na ng Diyos. Ayan na naman si Isagani Versosa. Nag-claim na naman siya ng super blessing. Amen ba kapatid? Kaya si Lord na talagang, ano ba? Naririnig niya yung panalangin. Can you amen? Because all God's promises are fulfilled in yes, in Jesus Christ. Shout amen, mga kapatid. Hallelujah. And Jesus guarantees us more blessing or super blessing. Luke 11 verse 28. Dito po galing yung Macarius na verse. Look at this. Sino yan? Jesus replied, look at this. Blessed, ano yung Greek word? Macarius, rather are those who hear the word of God and obey it. Take note of that. Nakikinig ka ba ngayon? Naririnig mo bang salita ng Diyos? Sabi ng verse, blessed, Macarius ka na kagad. Pinagpala ka na kagad. Amen po ba? Those who hear the word of God, hindi lang nahihinto ron, kundi ano? Obey it. Isinasagawa pa yon. Kaya, nung sinabi ito ni Kristo, tingnan nyo po yung verse, ginarantiyan niya, inassure niya na ikaw ay super blessed. Amen po ba? Not just blessed. Nakukuha niyo po yun mga kapatid? Super blessed, hindi lang blessed. Happier. Hindi lang basta happy. Happier than happy. Can you hear amen? Kaya pag si Kristo ang nagbigay, garantisado na maraming pagpapala. Can you hear amen? Kaya pagkat dinideklara natin, in Jesus I am super blessed, I am Macarius, sabi mo lang, amen Lord. At lahat ng iyong dinideklara ay mangyayari sa atin. Sige nga, ideklara natin ulit. In 1, 2, 3, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen mo ba? Pagka sinabi na niya, sabayan nyo na rin ako. Say it every day. Amen ba mga kapatid? Amen. Are you with me mga kapatid? Yan. Kaya ang bisyo mo na lang, bilang anak ng Diyos, hindi maghabol ng pagpapala. Gusto niyo po yung mga kapatid? Ang bisyo mo ay tumakbo sa pagpapala. Bakit? Hinahabol ka ng pagpapala. Shout amen. Pastor, may verse ba yung pinagsasasabi mo? Meron. Psalms 23 verse 6. Look at this. Sa King James. Surely goodness. Magagandang bagay. Hindi lang basta pera, hindi lang kalusugan, hindi lang magandang bahay, sasakyan. Goodness. Lahat ng magagandang bagay. And mercy, awa ng Diyos, shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord. Kailan daw? Forever. Can you hear amen? Sabi diyan, surely, tiyak, no? Ikaw ay hahabulin, susundan ng pagpapala. Hindi ikaw ang hahabol sa pagpapala. Amen po mga kapatid? Kung ang Panginoon ang iyong pastol. Sino sa inyo ang lagi naghahabol ng pagpapala? Kota na ako, hindi pa ako kumukota. Ay, kailangan pumasok ako, marami akong babayaran. Hello? May sikreto, hindi mo lang nabasa. If the Lord is your shepherd, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. From Monday to Sunday, mula January hanggang December, hahabulin ka ng pagpapala dahil ang Panginoon mo ay si Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen. Hallelujah. Pag mabagal-bagal ka pang tumakbo di ba? Ano mangyayari sa iyo? Matatabunan ka ng pagpapala. Lord, ayoko na. Kaya pag ayaw mo na, ipamigay mo naman. Sabi sa katabi, ipamigay mo naman. Ang dami na niyan Can you hear amen? So you will become a blessing to others. Can you hear amen? Sige, palapakan po natin ang Diyos na buhay. Pumalakpak ang lahat ng gustong matabunan ng pagpapala. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Huh? Amen daw. Yan. At ito bang maganda sa verse na yon ng Psalms 23 verse 6. Pinagpala ka na, may maganda kang trabaho, malaki ang iyong sinasahod, pero naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Hindi ka nawawala sa church. Amen po mga kapatid? And I will dwell in the house of the Lord. Kailan? Forever. Do you like that? Gusto niyo po ba yon? Amen. Angkinin mo lang ang lahat ng pagpapala na ito. Can you hear amen? Amen. So kapag naglilingkod ka sa Panginoon, ang tawag sa iyo ay bigatin. Sabi mo nga bigatin. Iba ka. Amen po mga kapatid? Big time ka. Amen po mga kapatid? Malay mo may nag-church dito, no? Tapos pagpasok mo, inabutan ka ng tubig.
Tapos kamukat-mukat mo, pagkatapos ng service, sabi mo, manager pala yun? Di ba? Maganda ng disposisyon sa buhay, pero naglilingkod sa Panginoon at naglilingkod sa kanyang kapwa, kaya ang tawag doon ay super blessed. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Are you with me, mga kapatid? Amen. Next po, malapit na po tayo. Number 3, it is what? A complete blessing. Sabi nga natin, complete blessing. Hindi ka magkukulang sapagkat kompleto ka na. Amen po ba, mga kapatid? Hindi ka kakaba-kaba. Tama ba, mga kapatid? Di ba, lalo na sa jeep, pagkakulang yung pamasahe mo, Lord, kulang. Kakaba-kaba ka. Are you with me, mga kapatid? Pero kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka mauubusan ng anumang bagay. Tama ba, mga kapatid? So, kung ikaw ay magta-travel, probably local or abroad, may mga kailangan ka. You need a passport, you need a visa, you need a ticket, and also a pocket money. Tama ba? Pag kulang, no travel. Siyempre, mahirap na. Pero pag kumpleto ang iyong mga dokumento, meron kang pocket money, makakamayan mo si Mickey Mouse. Yan mo ba? Or makikita mo si Oppa. Yan. Saan ka nagpunta nun? Korea. Yan po ba? Pero mahirap na makulangan ka ng budget, lalo na pag nasa abroad ka. Can you hear, amen? Kaya ang mahalaga, dapat kumpleto ka kay Kristo. Hallelujah. Pag kumpleto ka, hindi ka mapapahiya, tuloy pa rin ang ligaya, tuloy ang pamamasyal, at sige lang ng sige sa gastos. Tama ba? Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Minsan pa nag-grocery ka, punong-puno na nga yung push cart mo, kumukuha ka pa ng isa pang push cart, at mamaya itatabi mo. Hindi ba mga kapatid? Kasi nga, walang problema, hindi ka magkukulang sa iyong pangangailangan. Kompleto ka. Can you hear, amen? Amen. Ganito ang sabi ni Haring David, Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd. I have what? Everything I need. Sa God's word, the Lord is my shepherd. I am never in need. Sa easy to read version, I will always have everything I need. Amen po ba, mga kapatid? So, ano ba ang ginagawa ng isang shepherd? Nakakita na po ba kayo ng pastol or shepherd? Amen? So, pastol ng baka siguro dito, no? So, anong ginagawa niya? Na-capture po ng Amplified Version ang magandang description. Psalms 23 verse 1, the Amplified Version. A Psalm of David, the Lord is my shepherd. Anong ibig sabihin? To feed, guide, and shield me, I shall not lack. No? Yung palang ginagawa ng pastol. Ano po yon? Pinapakain ka, ginaguide ka, pinoprotektahan ka, at sinishield ka, iniingatan ka. Can you hear, amen? Kaya hindi ka nagkukulang. Hindi ka mga kailangan. Of course, this will only happen kung ang Panginoon ang iyong pastol. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya nga sabi ni David, di ba, sa Psalms 23 verse 35 na wala pang nakita si David na anak ng Diyos na nagutom. Amen po ba? 37:25 rather. Amen mga kapatid? Kasi nakita niya sa kanyang pamumuno bilang hari, pag tapat ka sa Diyos, hindi ka magugutom. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, ang shepherd is to feed, guide, and shield. Kaya hindi ka nagkukulang. Now, take note. Ito po yung pasabog natin. Nung sabihin ito ni Haring David, no, hindi po ibig sabihin na hindi siya nagkukulang sa mga bagay na kailangan niya or hindi siya nauubusan. Tama ba mga kapatid? Bagkos, nauubusan pa rin siya, pero alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Can you hear, amen? Kaya nasasabi niya, ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako nagkukulang. Tama po ba mga kapatid? Minsan nagkukulang naman talaga sapagkat nasa mundo ka pa, pero alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Can you hear, amen? Sakaling magkulang ka man, nakadepende ka sa Diyos. Di ba nang tawag kay David? A man after God's own heart. Amen po mga kapatid? Kaya alam mo na nakadepende si David sa ating Diyos na buhay. At ano ang turo ni Lord Jesus sa the Lord's Prayer? Ano yung kanyang sinabi pag magpipray tayo? Give us this day our daily bread. Hindi sinabing monthly bread, weekly bread. Ang sabi ng Diyos, paghihingi ka araw-araw. Bakit?
Kasi gusto kang laging kausap ng Diyos. Gusto ka ng Diyos na makaniig. Gusto niyang marinig ang iyong boses at gusto niyang makita na umaasa ka lang palagi sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ang anak ng Diyos hindi magkukulang kung lagi siyang humihingi sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Kaya sabi ni Pastor, di kami magkukulang. Wala nga kami bigas ngayon eh. Tanong, humingi ka ba kanina? Hindi. Tapos sinisisi mo ang Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen. Again, look at this. Blessing comes in different forms, shapes, and sizes. Kaya nag-iisip ang marami. Talaga bang hindi ako magkukulang? Talaga po bang hindi kayo magkukulang? Yes. Amen po ba? Amen. Sapagat yun ang sinabi ng Panginoon. And blessing comes in different forms, shapes, and sizes. Amen po ba, mga kapatid? So ang Diyos lagi lang po nagbibigay ng pagpapala sa ating tatlong pagkatao in our spirit, soul, and body. Amen po ba, mga kapatid? Minsan kahit wala kang pera, okay lang kasi wala namang sakit ang mga anak mo. Tama ba, mga kapatid? Mababait yung mga anak mo. May honor yung mga anak mo. Mabait ang asawa mo. Amen, mga kapatid? Marami kayong magpapala. Are you with me? Amen. Kasi akala ng iba, pagpapala, pera. Mababaw yan, kapatid. Sabi ko nga kanina, ang isang nade-depress na tao, hindi pipilin, pera, kakain ako ng pera. Hindi ganun. Ang hahanapin niya ay kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Meron pong isang movie na ang title ay Facing the Giants, and meron pong isang rebellious na anak, high schooler, na nakatanggap sa Panginoon kasi may pastor na nangangaral sa kanya. Tapos ang nangyari, yung bata, nung natanggap niya si Lord, pumunta sa opisina ng kanyang tatay, sinamahan siya ng pastor. At nung dumating siya doon sa kanyang tatay, ang sabi lang niya, Dad, from now on, I respect your authority and whatever you say goes. Sabi niya, Tay, mula ngayon, rerespetuhin na kita kung anong sasabihin mo, yun ang aking susundin. Ayan po ba? At natulala ang tatay kasi nasa meeting po siya. At umalis na ang bata. Ang sabi naman ng kanyang mga katrabaho, I will give my right arm just to hear that from my son. Amen mga kapatid? Kasi yung iba mayaman, sige, mayaman ka, pero yung mga anak naman, suwail, mahirap din. Tama ba mga kapatid? Pero pag nabago sila ng Kristo, mayaman ka na, marami ka pang pagpapala, at lahat ng blessing ay matatanggap natin. Spirit, soul, and body. Shout amen. Kaya huwag tayong manghihinawa na bumago ng buhay ng bawat isa. One soul at a time. Amen po mga kapatid? If you could watch the movie, The Facing the Giant, grabe. Yung pastor na nangaral sa kanya, sobra-sobra ang pagpapala. Can you hear amen? Sige, kayo na lang po manood. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Look at this, 2 Corinthians 8 verse 9. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though he was rich, yet for your sake he became poor, so that by his poverty he could make you rich. Alam mo naman na hindi ka karapat dapat tumayo. Alam mo may problema ka sa iyong attitude or character, pero dahil sa grace ng Diyos, generous grace of God, nakakatayo ka pa rin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? O kung sabihin mo, hindi ka pwede dyan, sinong pwede? Ikaw na. Tama mga kapatid? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakakatayo tayo at nakakapaglingkod. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi di ba may mga mapanghusga, no? Turo ka ng turo, hindi ka naman, di ba? Pero hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos, kaya tayo nakapaglingkod. Shout amen. Palapakan po natin ang Panginoon. 1 Peter 2:24, malapit na po talaga. He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, look at that, we are healed. Tama ba? Hindi baling walang masyadong pera, hindi baling konti ang pera, basta wala kang sakit, karamdaman. Amen po mga kapatid? Spiritual blessing yan. Sige, palapakan natin ang Diyos. Colossians 2:10. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Sabi nga natin, complete. Yan. Ang Greek word ng salitang complete ay pleroo. Sabi nga natin, pleroo. Yan. It means literally complete or kompleto,
to render full, not lacking anything, to fill to the full. Ano sa Tagalog? Umaapaw. Punong-puno, no? Punong-puno ang iyong pitaka. Amen? Punong-puno ang iyong bulsa. Punong-puno ang iyong bigasan. Punong-puno ng talino and wisdom ang iyong mga anak, etc., etc. Can you hear amen? So, if you don't know what's inclusive in your plane ticket, just for example na nag-travel ka, pag nasa aeroplano ka, hindi mo alam ang nakasulat sa ticket mo, magugutom ka. Bakit? Sapagkat, kunyari, tinapatan ng stewardess at tatanungin ka, Sir, is it pork or chicken? Sabi mo naman, no thanks. So, nagutom ka, buong travel mo, 10 hours. Tapos, pag tingin mo sa ticket, meals are included. No? Sayang. Hindi ka nakakain. Tama mga kapatid? Ganon din po sa ating Diyos na buhay. Dapat alam mo ang lahat ng nakasulat sa Biblia at kung ito'y nakasulat, ang gagawin mo lang ay aangkinin ang lahat ng pagpapala para ikaw ay yumaman sa buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya may mga Kristiyanong nagugutom eh. Tama mga kapatid? Kasi hindi sila marunong humingi at hindi nila alam ang kanilang karapatan bilang anak ng Diyos. Are you with me? Amen. Lastly, number 4, finally, it is an eternal blessing. Sabi nga natin, eternal. Yan. Ibig sabihin nito, nagtatagal na pagpapala. Gusto niyo ba yon? Kahit may 1 million ka ngayon, pero bukas ubus na, wala rin yun. Tama ba mga kapatid? Pero ngayon, kahit may 1,000 lang ang iyong bulsa, hindi ka naman nagkakasakit buong buwan, okay pa rin yun. Bakit? Yung 1,000 mo, nandun pa rin sa bulsa mo. Are you with me mga kapatid? Nagtatagal ang lahat ng pagpapala ng Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Pero marami pa rin po ang mahirap ayain na kumuha ng blessing na ito. Tama ba? Kaya tingnan nyo, marami ba tayo ngayon? Marami-rami. Ano mas marami? Sa mall o dito? Mall. Sa sinehan o dito? Sa basketball court o dito? Pansinin nyo, konti talaga ang nakakahanap ng tunay na pagpapala. Tama mga kapatid? At isa po kayo doon. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Amen po ba? Ayain mo sila sa Bible study? Ayaw. Ayain mo sa church? Busy ako. Samantalang sabi mo, gusto mo ng pagpapala. Tama ba? And one of the blessing is the eternal blessing. Look at the picture. Lahat ng bagay, next. Lahat ng bahay, lahat ng iyong cellphone, pati mukha mo, pakiti ang katawan mo, naluluma. Sabihin sa katabi, naluluma. Tama ba mga kapatid? Pero ang blessing ng Diyos is eternal. Hindi kailanman maluluma. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ang tanong, marami ka na bang hindi nalulumang blessing? No? Minsan lang nakaka-attend eh. Tsaka na lang, Lord. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Amen. Ephesians 1:3 again. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Jesus, in Christ. Spiritual blessing are eternal blessing. Tama ba mga kapatid? Bakit? Tingnan niyo po ito. 2 Corinthians 4:18, last 3 verses. So we fix our eyes not on what is seen, but to what is unseen. For what is sin is, look at this, temporary. Lahat na nakikita mo ngayon, nakikita mo ako? Temporary. Nakita mo yung pera mo? Temporary. Ang bahay mo? Temporary yan. What is sin is temporary, but what is unseen is eternal. Therefore, invest and invite in eternal things with eternal value. Ano yon? Worship, prayer. Nagpe-pray ka ba? May fellowship ka ba sa Lord? Naglilingkod ka ba sa Panginoon? Nagtuturo ka ba ng salita ng Diyos? The gospel? Nagbibigay ka ba? Do you give? Do you forgive? Amen mga kapatid? And et cetera, et cetera. If you do that, marami kang blessing mula sa Diyos. Shout amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Na-capture ng second edition ng NLT, ang 2 Corinthians 4:18. Napakaganda ng salin. Ito po. So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, mawawala. But the things we cannot see will last forever. Can you hear amen?
Mag-invest ka sa iyong kaluluwa. Nakikita mo bang kaluluwa mo? Hindi. Pero mag-invest ka sa iyong kaluluwa. Bakit? Sapagkat kung ano man ang iyong ini-invest sa iyong kaluluwa, ito po'y aanihin mo pagdating sa langit. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Naisip mo na ba na kung saan ka pupunta? Ikaw ba'y pupunta sa langit? O sa impyerno? Amen mo ba? Langit. Amen mga kapatid? Kasi kahit napakayaman mo, kung ikaw naman ay milyonaryong napunta sa impyerno, wala rin. Can you hear amen? Ang malaga, kahit na medyo sapat lang, basta ang malaga ay nandun ka sa piling ng napakayaman na Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pag-isipan nyo po ito. Dito po tayo malapit na magtapos. Ang tunay na ikasasaya ng tao ay ano? Hindi sa mga material na bagay. Kundi saan? Sa mga spiritual. Isa pa nga po, everybody, ang tunay na ikasasaya ng tao ay hindi sa mga material na bagay, kundi sa mga spiritual. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? Kung gusto mo rin lang sumaya, huwag mong kakalimutan ang mga eternal na mga bagay. Ang paglilingkod natin, pag-church natin, pag-pray mo, pagbibigay mo sa Lord, wag natin itong kakalimutan. Shout amen. Last verse, John chapter 10, verse 10. Everybody, a thief is only there to steal and kill and destroy. Sino yan? Jesus came so they can have real and eternal life. What else? More and better life than they ever dreamed of. Amen po ba? Yan naman po ang kayang i-offer ng ating Panginoon. Real and better and eternal life. Amen po ba? More and better life than they can ever dream of. Gusto niyo po ba ng magandang buhay? Amen. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Amen. Sige, palapakan po natin ang Diyos. Let's have a quick recap sa ating po na pag-aaralan. 4 reasons why we have a better covenant and promises. Number 1, everybody, it is freely given blessing. Number 2, it is a guaranteed blessing. Number 3, it is a complete blessing. And number 4, it is an eternal blessing. And what is our Macarius challenge, everybody? Claim more and better lives in Christ. Again, basahin po natin. Claim more and better lives in Christ. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. I-claim na natin ang napakagandang buhay, more and better life na kayang ibigay ng Diyos because God keeps His promise. Amen po ba? Pag nangako ang Diyos, tinutupad ng Diyos. And your better life starts with your born-again spirit. Amen po ba mga kapatid? Alam mo na meron kang relasyon sa Diyos, ginawa kang anak ng Diyos, sa langit ka pupunta, lahat ng pagpapala na nasa langit ay pwede mong hilain sa iyong buhay ngayon. Can you hear amen? So let us pray. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa patuloy na pagpapala mo sa aming mga buhay. Salamat po sa patuloy na pagpapala mo sa iyong mga salita. Thank you for you have taught us the importance of understanding the new covenant o ang bagong kasunduan. Lord, salamat, meron na palang bagong kasunduan kay Kristo. At dahil po natutunan namin ito, lahat ng pagpapala na sinasabi ng Biblia ay pwede naming angkinin, Panginoon. These are the blessings that are freely given, that are guaranteed blessing, those that are complete blessing, and as well as those who are eternal blessing, Father. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na nais mo lang talaga ng bawat isa'y pagpalain mo, Panginoon. Alisin ang mga sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman, at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Kaya Ama, salamat sapagkat napakaganda ng plano mo sa amin. Dalangin namin na habang kami po'y naririto sa lugar na ito, sa church na ito, lumago kami at makapaglingkod kami sa iyo. Ito po ang aming samad panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, claim more and better lives in Christ. To God be all the glory po. So next week po, to be continued, yung ating pong number 7. Ito po yung pinakapanghuli na po talaga na
argument or reason natin para mapakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Amen? Are you blessed? Super. So kung kayo po'y napagpala, tayo po'y pagpalain din po natin ang gawain ng Panginoon. Let's